Narito ang mga players na mababagal at hindi athletic ang galawan, subalit effective naman sa NBA. Tatlong players na lilinlangin ka with their slow-mo but deadly moves. Number 1, Georges Niang. Tinatawag na minivan sa NBA. Si Niang ay unang sumikat sa Philadelphia 76ers by providing great spacing sa loob ng court at magiging solid off-the-bench player para sa team ng Sixers. Last off-season ay pumirma ang 6'7", 230-pound player para sa Cleveland Cavaliers at immediately ay naging impactful siya para sa second-best team sa Eastern Conference, averaging 9 points, 3.6 rebounds and 1.2 assists per game para sa Cavs. Niang is currently having his best season sa NBA at ipinapakita niya sa atin ang kanyang mga non-athletic na galawan, subalit sure naman na bibigyan ka ng buckets despite moving slower than most players sa loob ng court. He can hit 3-pointers, kayang makascore sa drives, at he can finish inside the paint. Tila nga parang Boris Diaw gumalaw ang player na ito, Goat Fam. Thompson's first go around with the Cavs. Crowder is a Memphis Grizzly as Niang banks him. Niang for three. Bang, bang, George Niang. James with 14. Niang looking for more. It's just good to see na matapos siyang magpabalik-balik sa G-League, si Niang ay naging two-way player muna bago niya mahanap ang kanyang perfect role sa NBA, playing for the teams ng Jazz, Sixers at Cavaliers. Number 2, Joe Ingles. Isang player na sumikat sa time niya para sa Utah Jazz. Sa pagiging unathletic gumalaw ng isang Joe Ingles ay tinawag nga siyang Slow-Mo Joe. Pati na rin Uncle Joe dahil parang tito mong nakakalaro ang player na ito na mabagal ngunit iiskoran ka talaga. Nagpabalik-balik sa Australia at Europa ay nahanap ni Ingles ang perfect role niya sa NBA with the Utah Jazz, providing them with great 3-point shooting, magandang leadership role at elite level playmaking. In his best year sa Jazz noong 2018 to 2019 NBA season ay naglaro siya ng 82 games in which he started every one of it at nag-average ng 12 points, 4 rebounds and 5.7 assists per game sa malakas na team ng Utah noon. George Niang is out of his mind. What an incredible series of passes. After spending his first 8 seasons sa NBA para sa Jazz, ay napunta si Ingles last season sa team ng Milwaukee. Hanggang sa mag-sign siya sa young team ng Orlando Magic this off-season to provide experience sa mga batang players nila like Paolo Banchero at Franz Wagner. Currently ay nagtatala si Uncle Joe ng 5 points, 2.3 rebounds and 3 assists per game na sinusulit ang bawat minuto niya off the bench for this rising team. And ang number 3 sa listahan, ang epitome ng slow-mo basketball, Kyle Anderson. Everybody misses a little chippy. Nice defensive play by Kyle Anderson. Kobe exposed the... Anderson turned the corner and he decelerates for the layup. Sumikat noon ang isang Kyle Anderson para sa San Antonio Spurs. Sa mga fast break plays kasi ni Anderson ay makikita mo talaga na napakatagal niyang bumaba ng court. Subalit dahil nga dyan ay nalilito ang mga kalaban kung anong gagawin dahil kahit ganito siya kabagal ay sure talaga na nakakascore si Kyle sa mga fast breaks. Sinabi pa nga noon ni Tim Duncan na pa-retire na by that time na kaya niya raw talunin sa foot race ang 6'9" forward na ito. Matapos ang kanyang days sa San Antonio ay naging impactful na role player si Anderson playing for the teams ng Memphis Grizzlies at sa ngayon sa Minnesota Timberwolves na siyang number 1 team sa buong Western Conference. Nagtatala si Anderson this season ng 6.2 points, 3.6 rebounds and 4 assists per game off the bench kung saan nagbibigay siya ng secondary playmaking, length at driving threat para sa Mini. Isang player na babagal-bagal lang, ngunit ginugulat ang mga opposing team sa kanyang precise movements na talagang nakakapagbigay ng solid 6 to 10 points sa bawat team na napupuntahan niya. Patunay lang na we do not always need speed at verticality para maging successful sa laro ng basketball.